Sorry, na-late tayo. Sorry, dami natin trabaho kasi. Sorry. Live na po tayo. Saglit lang po tayo. Saglit lang. Baka may mga susunod na magla-live, ha? Kauwi lang natin, karating na natin. Live na po tayo. Saglit lang tayo. Saglit lang, ha? Saglit lang tayo, ha? Alright, live na po tayo. Sino mga nandyan? Ha? Hello, andyan na. Meron na. Andyan si Ate Sheena. Good evening din, Ate Sheena. Hello. Dito sa kabila, sino nandyan? Hello po. Hello. Okay. Tuloy na tayo. Punta tayo saglit. Nandiyan ba sila? Ha? Andiyan na si Pastor Gab. Hello. Dito tayo sa Efeso muna po. Efeso chapter 4. Efeso, aklat ng Ephesians chapter 4. Andiyan, good evening Ate CJ, Ate Jewel. Ephesians chapter 4, tingnan po natin. Tingnan natin, basahin na lang natin ito sa verse 11, mula sa verse 11. Andiyan na po kayo. Who are these guys? Andiyan na ba kayo? Alright. Ephesians chapter 4 verse 11, simulan natin. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of God, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every kind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Speaking the truth in love, may grow up into him in all things which is the head, even Christ, from whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Hallelujah. Father, salamat po sa iyong salita at sa iyong karunungan at pangunawa sa gabing ito. Ama, Aba, dagdagan niyo po ang aming kaalaman sa gabing ito. Ipahayag niyo po ayon sa kaisipan na nasa amin, kaisipan ni Kristo, ang iyong karunungan at iyong kaunawaan upang hindi na kami patuloy na lumakad sa buhay noon na talunan at lalakad kami sa kapanalunan araw at gabi. Father, naganap ito dahil ito ang iyong layon bago mo palalangin ang sanglibutan nung pinili mo kami sa iyong sarili at ipinadala sa mundong nakikitang ito. Ama, salamat at naganap ito sa gabing ito. At dinideclare kong nangyari na, tinatawag ko ang langit at lupa, magsaksi ng wisdom, power, and understanding of God is revealed tonight. In Jesus' mighty name,
Amen. Hallelujah. Angels of God, we dispatch you in Jesus' mighty name. Go forth, guys. Gusto ko po balikan natin ang verse 12 o verse 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang iba'y propeta at mga iba'y ebanghelista at ang mga iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ito po ang mission ng Last Adams Generation Institute o LAGI. Ito po ang kanyang misyon. At ang kanyang vision naman ay hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakakilala ng anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapus-pusan ni Kristo. And so on. Now, gusto ko po pansinin niyo kung bakit ganito pagtuturo natin dito sa LAGI. Dahil ito po ang misyon na nakuha na nagbinigay ng Lord sa atin. Isa po dito sa fivefold ministers. Basahin niyo po sa 11. Mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista, ang iba yung mga pastor, at mga guro. Dito po sa LAGI, meron po tayong misyon sa pamamagitan ng guro. Ang guro po dito, o teacher, ay hindi lamang siya nagtuturo ng salita ng Diyos, kundi ang isa sa mga meaning po ng guro dito ay didaskalos sa Greek. Itong didaskalos ay hindi lamang siya instructor o master o teacher, siya po ay doktor. Hindi po dahil siya ay may PhD o doctorate degree, kundi siya po ay sa espiritu nagdadiagnose. Ang trabaho po ng doktor ay mag-diagnose kung ang katawan ni Kristo ay mayroon ng kapintasan or sakit or kahinaan. So dito po sa ating salagi, Last Adams Generation Institute, ito po ang ating palaging ginagawa upang lahat tayo ay mapalakas bilang mga katawan o miyembro ng katawan ng iisang Savior na si Kristo Jesus na ating ulo. Para hindi na tayo maging katulad ng mga sanggol, bata na inaanod ng kung ano-anong katuruan. Kaya dito po sa LAGI, hindi po natin pinagbabawalan ng lahat o sino pa man na huwag makinig kanino man. Ang tinuturo po natin dito ay ang original. Kumbaga, para alam natin ang peke. So kapag nalaman mo na ang greater truth na tinuturo dito sa LAGI, mapupuna mo agad pag nakarinig ka kung lesser truth ang narinig mo. Kaya isa po sa tinuturo natin dito ay ang mga katuruan na marahil hindi pa nahalungkat ng iba. Hinahalungkat po natin upang mahusto ang ating kaalaman at hindi na tayo magiging parang mga bata pa. Unang-una sa verse 12, sa ikasasakdal ng mga banal. Ibig sabihin, hindi ka pwede i-perfect o isasakdal o kompleto maging bihasa o mature kapag hindi mo muna tanggapin na ikaw ay binanal na. Unang Korinto 6:11, ang sabi doon, dati tayo yung mga salaula. Ngunit ngayon binanal na tayo. Dahil dyan sa pananampalataya na yan, hindi lamang tayo ang binanal. Ang asawa natin kahit hindi mananampalataya,
ay binanal din. Ang mga anak natin, kahit paslit pa, banal na agad sila. Yan po ang katunayan na pag ang isang tao binanal, ang DNA niya, DNA ng Diyos. Pag naging DNA na niya ang Diyos, o ang DNA ng Diyos, natural ang mga anak niya damay, isa ng DNA, kaya kahit wala pa silang alam, sila po ay banal. Malinaw po yan. Unang Corintios 7:14. Ha? Kapag hindi po matanggap ng tao ito, ang mga didaskalos po ay napupunan nila. May kapintasan ang kapatid nila. Kaya ang ginagawa ng mga didaskalos sa mga guro ay kung hindi nila mabigla, unti-unti nilang ginagapang ang kanilang kamalayan upang mahusto at mawala ang kapintasan. So dahil dito, pinag-aaralan po natin kung paano mawala ang mga kapintasan ng mga saserdote na tayo. Revelations 1:6, sinabi na ginawa tayo ng Diyos na hari at saserdote. Ang saserdote po, ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, sa langit at sa lupa. So kung ikaw at ako ay patuloy maniniwala na likas tayong makasalanan, hindi po natin magagawa. Kaya mayroon po didaskalos, mayroon pong mga guro, mga doktor na nagdadiagnose. So kung minsan masakit, pag na-diagnose tayo na medyo may kapintasan tayo o may sakit, ngunit in the end, kung tayo po'y makikinig, lahat tayo, sabi doon, magkakaroon ng iisang pananampalataya. Hanggang sa marating natin ang tamang sukat ng kapuspusan ni Kristo. Ito po, ang layon ng lagi. Good evening, Ate Nat. Andiyan na sila. Andiyan si Pastor Ana. Andiyan si Ate Jen. Andiyan sila lahat. Alright. So, kaya natin pinag-aaralan ito katulad ng live ni Kuya Ninyo. Ewan ko kaninang madaling araw yata. May mga patutuo na hindi man bigla. Ngunit nakikita natin ang kaibahan natin noon. Sabi niya, hindi ako nangangarap magkaroon ng bahay noon. Ano naman, bakit naman ako mangarap eh? Wala naman akong pera noon. Ano naman pambili ko? Ngunit ngayon, may bago silang bahay. Kita mo yan? Hindi po tayo nag-ano ng material. Ngunit, itong tinuturo natin na greater truth, ang una-unang hinuhubog ay ang ating invisible man. Tawag sa Bible, inner man. Tao sa loob. Kasi ang prinsipyo ay mula sa hindi nakikita, makikita sa mundong nakikita. So, pag hindi natin nabuo sa mundong hindi nakikita, hindi po ito makita sa labas. Kaya sabi sa Proverbs 23:7, kung ano iniisip mo sa loob mo, sa invisible realm mo, ganyan ka. Mula sa loob, out of the abundance of your heart, mula sa iyong invisible realm, magsasalita ang iyong dila. At kung ano sinabi na iyong dila, yan ang magiging bunga ng iyong iniisip o hinubog o sa kamalayan mo dito sa iyong invisible realm o mundong hindi nakikita. Kaya atin inaalam kung ano-ano itong mga kahinaan o kapintasan para po maalis natin. Okay? So, tuloy tayo. Punta tayo sa ating scripture. Dito po tayo. Sorry kung na-delay tayo. Di ba, saglit lang naman po tayo. May mga susunod na mag-live. Mag-live po kayo. Punta tayo sa Leviticus 21 ulit. Leviticus. Ang Leviticus po galing sa pangalang Levi. Ang Levi, si Levi ay anak po ni Jacob o ni Israel. Si Levi po at ang kanyang angkan ang pinili ng Diyos na magsilbi
umagmana sa kanya. Walang mana ang Levites. 12 tribo sila, kinuha si Levi, at ang mga natirang mga tribo ay binigyan ng mga mana pisikal, mga lupain. So 11 na lang sila. Ngunit dahil si Joseph, speaking of Jesus, ang nagsalba sa buong Israel dahil siya ay dumanas ng lahat ng mga wilderness experiences, anointed, si Jesus Christ, nakulong, at siya ay naging prime minister ng Egypt, out of darkness, mula sa kadiliman, lumabas ang liwanag. Dahil doon, nagkaroon siya ng 2 anak, si Manasseh at saka si Ephraim. Noong tumawid na sa Jordan River, ang mga Hudyo, binigyan sila ng mga lupain. Ang anak ni Jose o ni Joseph na 2, naging 2 tribo. So kumbaga, ang tribong 11 naging 12 pa rin. Yung si Levi, hindi nakasali. Dahil wala siyang mana, ang minana niya ay ang Diyos siyang ginawa na saserdote. Malaki po ang trabaho ng saserdote. Siya po ang tagapasan ng kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa balikat niya, nakapasan ang Ark of the Covenant of God. Napag-aralan natin, simula, na kinuha ni David ang kaban ng tipan kung saan naroon ang panahon na yun, ang glory ng Diyos, at pinahatak niya sa kariton. Ngunit noong siya, yung kaban ay parang matumba, gumewa, itong si Uza, na hindi lahi ni Levi, ay bigla niyang hinawakan. Hahawakan niya sana para wag matumba. Maganda ang intensyon ni Uza. Ngunit, wala siyang karapatan para hawakan ang glory ng Diyos. Kaya nung nahawakan niya, patay siya. So marami pong maintensyon na mabuti. Marahil hindi ninyo napagpuna. Ngunit, kung wala tayo sa katayuan na tama para hawakan, pasanin ang glory, kaluwalhatian ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos na yun mismo, lulupuin tayo. Yan ang nangyari kay Uza. So, kaya natin alam ang mga kapintasan na ito dahil God will never, ang Diyos ay hindi niya ibibigay ang kanyang perlas sa mga baboy, sa mga aso. Kahit na Kristiyano na tayo kapatid, kung tingin natin hindi tayo banal, maituturing tayong animal. At ang glory ng Diyos, sabi niya, I will not share my glory with another. Hindi ko ibabahagi ang aking kaluwalhatian sa hindi ko kauri. Another doon, ibig sabihin, of different kind. So sabi niya, I will not share my glory with another, sabi niya sa Old Testament. Ngunit sinabi ni Jesus Christ, the glory, ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin, ibinigay ko sa kanila. So napatunayan, ikaw at ako, kapag bumangon na kasama ni Kristo, kauri tayo ng Diyos. Bakit? Sinabi rin sa Acts natin, sa aklat ng Acts, mga lahi na tayo ng Diyos. So dahil yan, sabi ni Jesus, ang glory, ang kaluwalhatian na binigay mo sa akin, ibinigay ko sa kanila. Dahil tayo din ay ginawang saserdote. May karapatan tayo isabuhay, ihayag ang
kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit, matutulad tayo kay Uza. Pagpatuloy natin paniniwalaan na likas pa rin tayong makasalanan. Hindi po dadaloy ang glory or ang anointing ng Diyos. So, dito sa Leviticus chapter 21, basahin po natin uli. Kaya pinaliliwanag natin mabuti kasi po maaaring mabibitin ang ating pag-aaral sa mga nakikinig kung hindi po natin ikwento muna ang mga dapat nating malaman. Ito mga saserdote. Panahon noon si Aaron, na una-unang kataas-taasang saserdote, lahi ni Levi, ay pisikal ang mga kapintasan na binanggit dito. Ngunit sa ngayon, ito ay spiritual na. Kamalayan baga. Mindset. Or, as you believe in your heart, it shall be done unto you. As a man thinketh in his heart, so is he. Iyong salitain, verse 17 po, kay Aaron, na iyong sasabihin, sino man sa iyong mga binhi na buong panahon ng kanyang lahi na magkaroon ng anumang kapintasan ay huwag lumapit na maghandog ng tinapay ng kanyang Diyos. Verse 18, sapagkat sino mang magkaroon ng kapintasan ay huwag lalapit. Ano ang mga kapintasan? Maging ang mga taong bulag, o pilay, o magkaroon ng ungod na ilong, ang mga mayroong kuntil, ang taong nagkaroon ng pangbali o kamay na bali. Dami Verse 20, o taong kuba. Dito tayo sa kuba pa lang, kapatid. O unano, o magkaroon ng kapintasan sa kanyang mata, o galisin, o langibin, o luslusin. Gusto ko na makarating sa luslusin. Maganda kasi ang kanyang Anyway, tinapos natin agad ang ungod na ilong, yung mga pango, mga ngopa. Hindi po ito pisikal. Baka naman nandito ka sa sinasabing, o taong kuba, o unano. Huwag naman, porque ba ikay pandak may kapintasan ka na. Hindi po ito. Doon yan sa panahon ni Aaron. Ang naging type and shadow o naging physical noon ay spiritual na ngayon. Kung mga sinasabing nagpadala ang Diyos ng balang noon, tayo na ngayon ito. Kung may panahon tayo, iba na sabi ni Ate Sina, iba na naman topic yan. Okay. So, Cuba. Isa sa dahilan kaya maraming priest o mga saserdote o Kristiyano na kukuba, isa na rin ako. Huwag sabihin na kayo lang. Kuba tayo sa mga problema, kuba tayo sa alalahanin, kuba tayo sa mga gastusin, kuba tayo sa mga kahirapan, ang iba naman na kuba sa sakit. Basta kabigatan. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Isaiah 10:27. Ang pagkakuba na ito, ang mga kabigatan na ito, wawasakin o mawawasak dahil sa anointing. Ano ang anointing? Ang anointing ng panahon ni Aaron ay hinahalo. Mayroong sapat o tamang ingredients o sangkap. Pag hindi yun naitama, ay at ginamit nila yung sa harapan ng pagsunog o sa pag-anoint, hindi po pwede igalang ng Diyos yun o tanggapin ng Diyos. So pag-aaralan natin kung ano ang mga solusyon at mga pamamaraan kung paano maalis ang pagkakuba natin. Dahil yan ay kapintasan. Tapos, halimbawa mo, pastor ka, tapos sabihin mo, kumusta ka na? Tanongin ka, kumusta ka na, pastor? Ito po, hirap na hirap. Ay, kuba yan. So, sa kamalayan ng pastor na yan, siya may kapintasan. Yan ang kamalayan ngayon. Yan ang ngayon ang pinagbabatayan ng kapintasan o hindi. It is by faith na.
To be carnally minded is death. To be spiritually minded, the mind of Christ, is life and peace. So carnal, spiritual. Likas na makasalanan, binanal. So mamili ka kung saan ka doon. Ha? So ito yung tinuturo natin. Ha? Pagka ikaw ay Kristiyano na, ang buhay natin ay Kristo. Si Kristo po, kapuspusan ng Diyos. Ng Godhead actually. Kung kapuspusan, ang kapuspusan nyo, puno siya. Punong-puno siya ng Diyos. E kung puno siya ng Diyos, si Kristo Jesus, at siya ang buhay natin, sa palagay mo, hindi kakayanin ng Diyos na pati kalitid-litidan natin, bulalo natin, ay maging banal? Talk to me. So, sabihin di tao lang ako. Kapintasan, kapatid. Kaya tinuturo natin ito. Ang ating kalaban, na hindi na kalaban ng Diyos, ay Diyos ng sanglibutan. Siya po ay Diyos. At marami siyang alipores na mga Diyos. Ano ang laban mo sa Diyos na ito? Na dating anghel, anointed cherub, bossing siya ng mga umaawit sa paligid ng Diyos ng mga anghel, mga kerubin. Hindi inalis ng Diyos ang kapangyarihan niya, kapatid, nung siya'y pinalayas sa presensya ng Diyos. Kasi ang Diyos, kailanman, hindi po bumabawi ng ibinigay niya. Maging kay Lucifer, hindi po niya binawi ang anointing. Hindi niya binawi ang power na ito. Pero dahil sa naging satanas siya, itong anointing na ito, hindi na pwede kailanman magamit sa kabutihan. Kung minsan akala mo mabuti, pero kung galing ito kay Satanas, pangwasak yan, kapatid. Ang isa sa anointing ni Lucifer ay Mimsha anointing. Ang Mimsha ay isang klase ng anointing na madali maka-influensya, madaling makahawa. At dahil siya ay prinsipe ng kapangyarihan ng hangin o wavelength, radyo, telebisyon, musika, YouTube, dahil siya ay worship leader dati, ang kanyang mga komposisyon ay napakabilis makahawa. Lunes, nang tayo'y magkakilala. Yun, ang daming winasak na tahanan. Yung mga sinasabing Black Sabbath ng araw, blood rock. Yung mga rock, heavy metal. Matindi, kapatid ang winasak ng mga yun. May mga kanta pang suicidal. Maraming nagpakamatay. Number 1 agad sa top 10 ang kanyang komposisyon. So, kung hindi natin alamin ang mga kapintasan o mga kalakasan natin, paano tayo lalaban? Hindi natin alam na ang kinakanta pala natin ay pandaraya na. Alam mo ba maraming mga worship songs ng panlilinlang? Baka hindi nyo alam. Ha? Ano yung mga kanta natin dyan? I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His gates with praise. Kinakanta natin ng araw yan. Yung mga young people, maaaring hindi niya na nakakanta. Banda huli na-realize nga naman natin, I will enter His court. Papasok ako. Teka, saan ka galing? Ba't ngayon ka lang papasok? Tagalabas ka ba? Hindi ba't ikaw at ako'y pinanganak
sa loob ng Diyos. Sakop niya. Tapos papasok ka. Saan ka galing? Alien ka ba? Well, anyway, pag may time tayo, talakayin natin. So, punta tayo sa Exodus chapter 30. At dito na tayo magtatapos. Exodus, tingnan natin, ha? Chapter 30. Tingnan natin mga ingredients of the anointing. Mga sangkap ng ating anointing, ng ating power, ng ating buhay Kristo na the Anointed One. So, I hope mabalikan natin mga scriptures para maalala natin. Sabi ni Jesus, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal brokenhearted, to give deliverance to the captive, no? To set at liberty the bruised, the blind, to declare the acceptable year of the Lord. Para sinara niya. Binigay sa minister, sa iyo, sa akin. Sabi niya, nung may sara niya, itong aklat na ito, naganap na sa iyo. Ibig sabihin, naganap sa kanya, kapag ikaw at ako'y buhay Kristo na, ang aklat, lahat na nakasulat, I come in the volume of the book, sabi ni Kristo Jesus. Ang volume ng book na ito, ikaw at ako, the walking epistle of God. Sabi niya, naganap na ito sa iyo. So, marami tayong aalamin, ngunit napakasarap kung tayo ay ganado. Ha? So, ang ating buhay ay the anointed one. Ngunit kahit anointed one ng ating buhay na Kristo, kung hindi natin alamin ang mga kapintasan na ito, hindi natin alam na isinasabuhay pa rin natin kapintasan na ito. So, tingnan natin mga anointing, ingredients of the anointing. Verse 22, chapter 30 ng Exodus, bukod dito ay nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, magdala ka rin ng mga pinakamagaling na espesya ng taganas na mira. Pure myrrh. Mapait. Napag-aralan natin ito. Na ito'y katas. Dagta na mula sa pagtusok sa punong kahoy na doon nabubuhay sa wilderness o sa ilang. Tayo ito. Ang kahoy ay tayo. Tinutusok tayo araw at gabi noon. Ang ilan sa atin hanggang ngayon, tinutusok pa rin. Bakit? Hindi po titigil ang tusok ng tagas ng kapaitan, ng mira, hanggat hindi natin tinatanggap na tayo'y binanal na. Itong mga yoke, itong pagkakuba, patuloy ang buhay na kuba. Dahil matigas din ang ulo natin eh. Binanal na tayo eh, nagkaroon ng palitan sa krus eh. Ayaw pa rin natin tanggapin. Likas pa rin tayong kasalanan. Kaya dinajustify natin pag may dagta uli na tumagas sa ating katawan, sa ating puso, mapait na mira. Hanggang sa marinig mo ang turo na ito. Saka palang titigil at maging 12 pounds o 6 na kilo. Biro mo yung tatagas ng 6 na kilo. Nga? Itong dagta na ito, itong mira na ito, mapait. 500 siklo, sabi. At ng mabangong kanela ay kalahati. Kanela pa sa Tagalog. Itong sinasabi sa King James Version na kalamos. Kanela pala. Natikap na rin natin ang kalamos. Ano ang kalamos o kanela? Masamyo. Masamyo sa Panginoon. Without faith, pag walang pananampalataya, hindi tayo masamyo sa Panginoon. Sa gitna na pagtusok na ito, araw at gabi,
Nung nalaman natin na tayo binanal, wala ang pagkakuba. Bigla tayong tumuwid. Tuloy ang laban. Fight the good fight of faith. Ano ang fight na good? Fight. Nananangan tayo sa buhay na walang hanggan na banal. Kaya tayo'y nasa pananampalataya. Pag wala tayo sa pananampalataya, kapatid, hindi tayo masamyo, hindi tayo mabango sa ating buhay na si Ako Nga. Mayroon tayong kapintasan. So, napag-aralan natin kaninang umaga, yung ating nuggets, na mayroon palang masamang laban ng pananampalataya. Ibig sabihin, walang panalo. Kapag pala tayo ay umaasa kay Kristo sa mundong ito sa pamamagitan ng buhay natural, kaawa-awa tayo. Nananampalataya tayo ng nasa mali na buhay. Dahil ang tunay na pananampalataya at pagigipagbaka ay nananangan sa buhay Ako Nga, buhay Kristo, buhay I Am, na tunay nating buhay. Ngunit kung sa pamagitan ng buhay na natural na ito, umaasa tayo kay Kristo, ang laban natin, kapatid, hindi mabuting laban. Talunan. Kaya marami sa atin nagtataka, Lord, nagsilbi naman ako sa iyo. Matapat ako sa simbahan. Halos minsan wala na akong tulog para mapagsilbihan kita. Minsan, dumarating sa ating kaisipan ang pandaraya. Nakakala natin na sa ministry tayo. Para bang kawawa ang Diyos kung wala ka. Nakailangan niya ng katulong para may sakatuparan niya ang kanyang layunin. No, kapatid, ang Diyos na sinasabi natin ay ang buhay mo. Hindi ka aasa sa Diyos sa buhay mong natural na ito na dapat lumipas na. At lahat ng bunga nito lumipas na. Kung sa pamamagitan ng buhay na ito na natural, aasa tayo kay Kristo sa anointed one, kapatid, masama ang laban natin. But to be carnally minded is death. A natural man cannot receive anything from the Spirit of God. Hindi niya kahit tanggapin ang naman bagay galing sa Espiritu ng Diyos dahil ito ay hindi inuunawa ng katalinuhan ng tao. Kundi ito ay nasusukat sa espiritual nating buhay. Buhay Ako Nga, na siyang may kaisipan ni Kristo Jesus. So ito ating tinuturo. Sa iba marahil kung bago ka lang pakinig, para kang natutulog na nananaginip. Pero patuloy ka makinig, kapatid. Ganyan din ang ilan. Ang karamihan sa unang nakakarinig nito, mga turo na ito, para napakadilim, nangangapa. Ngunit ngayon, nagpipreach na ng greater truth, kapatid. Okay? At may mga bunga sa kanilang buhay. Alright. So, tingnan natin. Ang sunod na ating, basahin natin muna, ha? Isang verse 20, Exodus chapter 30, verse 22 sa 23 na tayo, magdala ka rin ng mga pinakamagaling na espesya. Espesya ay spices o kaya sangkap, ingredient. Ng taganas na mira at 500 siko at ng mabangong kanela ay kalahati nito, 250, ibig sabihin 3 kilos. 6 kilos naman yung taganas na mira, matindi yun, no?
You know, punuin mo yung 6 kilos, tagas na mapait na dagta mo, kaya mapuno mo yung 6 na kilong lalagyan. Naku, 6 na litro din yun. Ilang litro ba? 1 kilo, 1 litro? Yeah. Okay. At ng mabangong kanela ay kalahati nito, 250, at ng mabangong kalamus, at 250. At ang kasiya, 500 ayon sa siklo ng sanktuaryo, at ng langis ng oliba ay 1 hin. Hindi niya may translate sa Tagalog ang hin. 5 quarts. Hin talaga ang nilagay niya. Kita mo, napakaraming mga salita hindi talaga matranslate sa Tagalog. So, ang ibig sabihin ito, 6 quarts. No? Tingnan niyo, quarts to liters. Ang litro ay mas marami kaysa quarts. At iyong gagawing banal na langis na pangpahid sa isang pabangong kinatha ng ayon sa kata na magagawa ng pabangong art of the apothecary. Ang ganda nito sa kagmaytime tayo sana no? Siya nga magiging banal na langis na pangpahid. Ito ang holy anointing oil. Sabi ito, it shall be an holy anointing oil. Pero sabi sa verse 26, and thou shalt anoint the tabernacle of the congregation therewith, and the ark of the testimony. You know, marami siyang gamit. Tingnan natin, and thou shalt anoint the tabernacle of the congregation therewith, and the ark of the testimony, ark of the testimony, ark of the testimony. Ito na naman. And the table and all his vessels, and the candlestick and his vessels, and the altar of incense, and the altar of burnt offering, and all the vessels, and the laver, and his foot. May time tayo sarap nito talakayin. And thou shalt sanctify them, and that they may be most holy. Whatsoever touches them shall be holy. Ang lahat ng gumagalaw, ng humihipo dito, kailang banal din. Pag hindi ka banal, patay ka rito, kapatid. Sabi sa Tagalog tayo, dito tayo sa verse 30, hindi natin nabasa ito noon. At yung papahiran ng langis si Aaron at ang kanyang mga anak, at yung babananin sila. Woo! Ito na. Pag inanoint ka ng tamang anointing oil, tama ang ingredients o sangkap, magiging banal ka. Ito noon. Ngayon, si the anointed one ng buhay mo. Ano tawag mo sa sarili mo? Hindi ba binanal? Alright. Palagay ko naman, kung nabasa ninyo yan, sabi niya, lahat ng ihipo dito dapat banal. Pag hindi, tapos ka. At yung papahiran ng langis si Aaron, ang high priest, at ang kanyang mga anak, at yung papagbabanalin sila upang sila'y mga siwa sa akin sa katungkulang saserdote. Sa oras na ikaw at ako pumasok sa ministry, kapatid, at hindi natin nagawa ang perfecting of the saints, hindi tayo banal. Hindi tayo handa. Kaya mga nabasa natin dito sa Ecclesiastes chapter 10 at dito sa Leviticus, nagsunog ng insenso ang mga anak ni Aaron. Pinatay sila ng Panginoon. Pagkaraan natin sa worship, but kung may time tayo, babalikan natin, huwag tayo basta pumasok sa ministry, kapatid, na hindi tayo naniniwala na tayo anointed. Pag anointed ka,
kaisa ng anointed, o anointed one, ang kabanalan. Kaya nakalagay dito, sila nga binana sa pamagitan ng langis lang eh. Lalo na, ang the anointed one, hindi lamang anointing, oil, kundi siya mismo ang katuparan ng anointing oil, si Kristo Jesus, naging buhay mo. Ano pa ngayon ang sinasabing pinahintulutan ng Diyos ang balang COVID sa buhay mo? Come on, talk to me. Sino naglalang ng langit at lupa? Siya na ngayon ang buhay mo. Sino ngayon ang magpahintulot at magbawal sa lupa? Ang Diyos o ikaw? Ha? Sino magbabawal sa sakit at kay COVID at kahirapan? Si Jesus, ang Diyos, o ikaw? Binanal ka, kapatid. Sabi dito sa verse 32, itong mabigat. Sa laman ng tao ay huwag ninyong ibubuhos, ni huwag kayong gagawa ng gaya niyan sa pagkakatak. Banal nga at aariin niyang banal. Sino mang kumatak ng gaya niyan o sino mang gumamit niyan sa isang taga-ibang lupa ay ihihiwalay sa kanyang bayan. Maraming worship, kapatid, na patay. Nilalangaw. Kaya tinuturo natin ang tama dito, kapatid. Verse 33, whatsoever compounded any like it, pag ginaya-gaya ang anointing, kapatid, ginaya-gaya na pala mo, kapatid, delikado. My glory will I not share with another. Ang kaluwalhatian ko, hindi ko ibabahagi sa hindi ko kauri. Huwag na huwag tayong magkamali na magkunwari na umaawit sa Panginoon. Ngunit walang kasing lupit ang ating puso. Kapatid, hindi natin kayang dayain ang naglalang ng langit at lupa. Mananatili tayong kuba, bulag, pilay. Hindi makaamoy. Wag na wag daw ibuhos ito sa laman. To be carnally minded is death. Ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Pag ang kaisipan natin ay nandun pa rin sa laman, likas na makasalanan, kapatid. Patay, nilalangaw ang ating ministry. Hindi dahil marami kang member, sapat na. Verse 34, and the Lord said unto Moses, ito na mga spices na ating susundan kung may time tayo. Perfume. Mabango sa Panginoon. Balikan natin muna ang verse 23. At dito tayo magbulay-bulay. May 3 minutes na lang pala ako. Sorry, guys. Magdala ka rin ng mga pinakamagaling na espesya ng taganas na mira ay 500 siklo or 6 na kilo at ng mabangong kanela ay kalahati nito 3 kilo at ng mabangong kalamo na 3 kilo din. Dito tayo sa kalamos. Ang kalamos po na ito, doon po ito tumutubo rin sa wilderness.
sa ilang. Dapat lahat tayo ay nakaranas sa ilang. Ha? So, itong kalamos po ay reed. Sa Tagalog ay isang tuwid na puno na kasing haba ng arm ng tao. Itong braso. Ito yung sinasabing tumatagas nga ang kapaitan sa buhay araw at gabi, mapait ang tumatagas. Ngunit tuloy ang iyong laban na mabuti dahil nananangan tayo sa buhay na walang hanggan, fighting the good fight of faith, laying hold on our eternal life na si I am. At ang sinasabi dito, kalamos ay taas ang kamay at nagpupuri sa Panginoon. Hindi umaatras at awang-awa sa sarili, naninisi sa Panginoon. Bakit ako pa? Tuloy ang reed, tuwid ang kamay, tumataas, pumupuri sa Diyos. Bakit kailangan ito? Mabango ito sa Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay totoong mananamba. At ang totoong mananamba ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Mabango ito sa Panginoon. Dahil wala pong anointed one na umaatras at nagpapatira pa, nagmamakaawa at awang-awa sa sarili. Sabi niya kay Joshua, magpatira pa si Joshua dahil ang kanilang hukbo ay tinalo ng bayan ng Ai ng mga magsasaka lang. Sabi ng Diyos, tumayo ka! Anong pinagpapatira pa mo? Ito ibig sabihin ng Panginoon. Bakit? Punta tayo sa aklat ng Hebreo, chapter 4. Oh, come on, give me another 10 minutes, guys. Please. Para sa atin naman lahat ito. Aklat ng Hebreo. Sa high priest ito, tandaan mo. At kanyang mga priest. Si Aaron at kanyang lahi. Si Jesus Christ, the last Adam, and his generation. Okay? So, Hebreo chapter 4. Punta tayo, aklat ng Hebreo. Marahil hindi pa nabasa ng ilan. Aklat ng Hebreo chapter 4. Nandiyan pa ba kayo? Ay, may boses ba ako? May boses ba ako dyan, Atinat? May boses ako? Palagay ko may boses. Wala nagre-reklamo, yun. Minsan kasi itong ating laptop, bigla na lang mawala ng boses. Okay pa ba tayo dyan, guys? Hebreo chapter 4. Please makinig. Mga gusto mamuhay sa anointing. Power and wisdom of God. Christ the Anointed One is the power and the wisdom of God. Si Kristo na siyang anointed one na buhay natin ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hallelujah. Chapter 4 ng aklat ng Hebreo. Tingnan natin sa verse 14. Jesus the great high priest. Verse 14. Yamang ang tayo'y merong isang lubhang dakilang saserdote, great high priest, na pumasok sa kalangitan,
Si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Kung may time sana tayo, kapatid, kaso marami tayong trabaho eh. Pero okay lang. Let us hold fast our profession, seeing then that we have a great high priest that is passed unto the heavens. Lumagpas sa lahat ng langit. Ibig sabihin, kung nalagpasan niyan lahat ng langit, sakop na lahat ng langit. Lupa at ilalim ng lupa. Kaya siya umangat. Sabi niya, dahil dito, itong great high priest, may mga lahi siya. Priest, ikaw at ako. Sabi niya, hold fast. Huwag mong pakawalan ang pananalita na ito, ang profession na ito. Dahil ang dila mo, ang authority sa mundong nakikita. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of all infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Tagalog. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan. Gaya rin natin, kapatid, kaya tayo tumataas ang ating kalamus dahil sa humility, pagpapakumbaba, dahil tumagas nga ang kapaitan. Tayo ng matuwid, taas ang kamay, worshiping God, dahil hanggang ngayon may hangin pa ang ilong mo. At sabi niya, pag ikaw at ako sinugo na sa ministry, pagkatanda-tandaan natin na huwag natin husgahan ang kung saan tayo pinadadala. Dahil tayo rin, sabi niya, siya mismo, great high priest, ay naging mahabagin dahil siya rin ay dumanas ng lahat ng tukso ngunit hindi nagkasala. Kung lahat ng tukso sa King James Version pagkasabi nga ito, For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points, lahat ng anggulo, tempted like as we are. Tinukso din siya katulad natin. Ngunit hindi siya nagkasala. So huwag mo sabihin, kapatid, na hindi ka naunawa ni Jesus. Bakit? Kung anong tukso ang nasa iyo ngayon, dinanas lahat ng Panginoon niya. Huwag mo sabihin na hindi ka naunawa ng Panginoon. Umakyat siya sa lahat ng langit. Siya ang great high priest. Dinala niya ang kanyang dugo doon sa kabanal-banalan ng Diyos para sa iyo at sa akin. Itong dugo ko, Ama, winitik sa kabanal-banalang trono, sa kabanal-banalang lugar ni Great I Am. Ito para kay Sheila. Ito para kay CJ. Ito para kay Natalie. Ito para kay Jean. Ito para kay Jack, kay Dindo,
para ito sa lahat ng aking lahi. Kaya kapag nagkaroon tayo ng karumihan, sabi niya may great high priest tayo, huwag na huwag kang magpatira pa at makaawa na para bang kaawa-awa ka. Kailangan itayo natin ang ating ingredients of anointing. At tuluyang laban, worship Him in spirit and in truth. Sweet calamus. At pag hinarap tayo sa mga tao, kapatid, naunawaan natin ang tao. Dahil tayo rin galing sa tao. Hebrews chapter 5, verse 1. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote palibhas ay hinugot sa mga tao. Galing ka sa tao, kapatid. Kaya unawain mo ang tao. Sabi ni Pablo, sa mga Hudyo, naging Hudyo ako. Sa mga taga-Roma, naging Romano ako. Pag pinadala tayo sa mission field, kapatid, kung ikaw ay di kampanilyang pinag-aralan, doon ka sa mamamahaling mga paaralan, pag pinadala ka sa tao, kapatid, huwag mo panangananan ang karangyaan ng upbringing. Kung ang mga tao niyan sipunin, may hirap, kapatid, please, huwag mo husgahan. Huwag mo sila i-discriminate dahil hindi mabango sa Panginoon. Ikaw din naman galing sa tao. Hinugot ka sa tao ay inilagay dahil sa mga tao, sa mga bagay na naukol sa Diyos. Hinugot ka sa tao. Sinubog ka ng Diyos, binanal ka. Saka ka pinadala sa tao. Ang ibig sabihin, lahat ng tukso, dinanas mo rin, kapatid. Lahat ng kahinaan, naranasan mo rin. Lahat ng kabubuhan, naranasan mo rin. Hindi mo rin maunawaan noon ang salita ng Diyos. Hindi mo rin matanggap ang mga bagay mula sa Espiritu noon. Kahit anong talino mo. Kaya pag nakaharap mo sila, kapatid, magkaroon ka ng kaawaan, kahabagan. Upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob sa mga hain at mga hain patungkol sa mga kasalanan, na makapagtitiis na may kaamuhan sa mga di nakaalam at mga nangangamali. Yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan. Minsan naroon yung isang pride natin na porque hindi nila alam ang greater truth, parang inalapusta natin. Huwag, kapatid. Minsan meron tayo talagang ini-scold. Datigas talaga ng ulo, lumalaban pa na, banyalan na siya ng Diyos, ayaw pa rin niya talaga pakinggan. Minsan tumatalikod muna tayo, saka na lang kita balikan. Galit pa nga sila eh. Mga minister ito, kapatid, ang nagagalit. Pero sa mga taong hindi pa sinugo sa ministry, kapatid, magkaroon tayo ng kaamuhan. Huwag natin sila pagsabihan sa mga reliyon nila na basta-basta, kayo kasi, samba ka siya Diyos-Diyosan, kayo kasi. No, kapatid, please. Diyan din naman tayo galing nga. Ako nga, masahol pa ako dyan dati. Huwag naman. Kuminsan, nandyan lang kuminsan talagang tagal na nagtuturuan, taon na. Balik pa rin siya doon.
sa kaisipan ng baboy at aso. Yung kuminsan, medyo tinitigasan natin ating salita para magising. Verse 4, at sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalan. Tingnan mo sa King James. And no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. Hindi nagmamalaki sa sarili niya. Kundi alam niya tinawag siya ng Diyos. Ang buhay niya ay kasi Kristo hindi mo nakitaan siya nagmalaki siya na siya Diyos. Never. Sinasabi lang niya sa mga reliyoso kayo mga lupong. Kayo yung mga libingan. Pero hindi siya nagmalaki. Na siya anak ng Diyos, pakinggan niyo ako. So ganun din tayo, kapatid. Kahit may buhay Diyos tayo, naunawan natin na patuloy pa rin ang renewing na ating mind sa mga oras na ito para mawala ang lahat ng kapintasan. Verse 5, so also Christ glorified not himself. Gayon din si Kristo ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote. Minsan gusto nating patunayan sa ibang sekta na kaya natin patunayan na tayo kasama naglalang na langit at lupa. Gusto natin patunayan. No, kapatid, please. Iwasan natin ganyan. Dahil kahit na anong salita mo sa tulog, hindi niya maririnig yan. Gisingin mo muna siya. Turuan mo siya ng tunay niyang katauhan. Pero pakitaan mo ng mga himala para maniwala sila sa iyo. No, kapatid, please. Si Kristo man, doon mismo sa Nazareth kung saan siya lumaki, hindi siya kinilala ng tao doon. Kaya hindi siya nakapagpagaling. Hindi siya namilit. Huwag tayong malinlang na gusto natin patunayan sa kanila na alam natin yung greater truth. Kaya patunayan natin sa kanila na ganito, ganon tayo. No. Please. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking maging anak ngayon. Sapat na ito, kapatid, na alam mong lahi ka ng Diyos. There is a time for everything, kapatid. Huwag natin puntahan doon at pakilala tayo na tayo ganito, ganon. Hindi naman tayo tinatanggap. Huwag. Ang Diyos ang magdadala sa atin yan. Huwag natin hagilapin, kapatid. Dahil hindi yan tama. Ha? As he had said also in another place, sabi niya dito, so also Christ glorified not himself to be made an high priest, verse 5, but he that said unto him, thou art my son. Hindi nila alam sinabi sa iyo, kapatid. Anak ka ng Diyos. Lahi ka ng Diyos. Kaya huwag kang magmapuri. Huwag natin dalhin sa kanila. At sabi na ko, ang anak ng Diyos, kaya ko yun. No. Please. Hanggat hindi nila tinatanggap ikaw, hindi mo magagawa yan. Dahil authority sila doon, kapatid. Si Jesus Christ, umuwi sa Nazareth. Hindi siya tinanggap ng kababayan niya. Wala siya magawa. Umalis siya, iisa lang na pagaling niya raw. Basahin niyo po ang Bible. As he said also in another place, thou art a priest forever after the order of Melchizedek, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with
with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Tagalog verse 8, Bagamat siya anak, gayon may natuto ng pagtalima. Minsan itong diablo na ito, kapatid, kung hindi mo mapupuna, lilinangin ka niya hanggang sa maging mayabang ka. At titingnan mo na ang ilang tao na hindi pa alam ang greater truth, na akala mo ikaw lang marunong, tayo lang marunong. Ang tono ng ating pananalita ay hindi na wind, kundi air. Siya ang prince of the power of the air. Hindi na siya humility, hindi na reed, hindi na kalamus. Kundi pride and ego. Ayaw ko lang minsan sitahin. Ngunit amoy na amoy ko, kapatid. Diyan ako galing. Tandaan mo, Ilonggo ako. Ilonggo ini. Sa amin lang, ginapi ko, ginapala pera. Tandaan mo. Kaya alam ko ang mga ganyang espiritu. Ha? Verse 9, at nang siya'y mapaging sakdal, perfected, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Pinangalan ng Diyos na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Proverbs 29, dito tayo mag-upas. Ayaw ko na dugtungan yung mga ganyan kasi po lalabas na naninita ko. Gusto ko na kapag tayo ay sapat itong kalamus na 3 kilo, habang nakikinig tayo sa kanilang turo, makikita mo, madadaman natin na tinatalupan pa rin tayo, kapatid. Mapdi pa rin. Ngunit huwag ka mag-alala. Kinukumpleto lang ng Panginoon sa atin ang ating mga sangkap. Pag hindi natin pinakinggan, magagalit tayo. Kapatid, ito ang mangyayari. Chapter 29 ng Proverbs. Tandaan niyo po, pakiusap, hindi ako nagsasalita dito nang hindi ko dinanas. Ito mga pride and ego na hanggang ngayon ay patuloy na tinatapyas ni Ayam. Kaya gusto ko pong ma-share din sa atin lahat. Dahil ayaw ko pong danasin natin ang masamang bunga nito. Verse 23, 29 ng Proverbs. Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kanya. Ngunit ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. A man's pride shall bring him low. Kapatid, tama na. Sapat na yung ako lang nakaranas. Huwag nyo nandanasin. Sa ministry. Hindi ko na ikikwento. Ngunit alam ko po kung paano ibagsak ng pride ang isang minister. Huwag na po.
A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Read, kalamos. Patuloy na nagsusurrender sa Panginoon. Patuloy na sinusurrender sa kanyang buhay ay ang kanyang kabuuhan para maging mabango siya na ingredient sa kanyang anointing. Dahil marami na tayong alam, si Satanas mismo ang tutukso sa atin. Si Kristo, ginawa niya yan kay Kristo. At kung hindi natin maamoy, dahil ungod ang ating ilong, na hindi na pala wind mula sa loob ang nagtatrabaho, kundi hangin mula sa labas. Prince of the power of the air. Akala natin, nagpipreach pa tayo ng mabuting balita. Yung pala ang tono ay bad kind of fight. Pride. Please, alisin natin ang pride sa ating. Hindi rin basta-basta, kapatid. Alam ko. Hindi rin basta-basta. Ngunit kailangan natin gawin. Minsan naninita tayo sa mga ministers na tinutuligsa ang greater truth upang malaman nila na mali sila. Pero marami tayong nakakaharap, hindi naman ministers. Pero kung makalipusta tayo, dahil alam natin ang greater truth, ganun-ganun na lang. No, kapatid, please. There is a time in every season. Huwag natin itira sa kanila agad. Ni hindi pa nga nabuksan ang mata eh. Bulag pa nga eh. Tapos sabihin mo, Diyos sila. Wag. Tatalikod yan. Isubo mo muna yung kaya lang nila nguyain. Itong ating teaching dito, for the perfecting of the saints ito, para maipadala tayo sa ministry, sa gawain ng Diyos. Kaya ito ating turo dito. Pero pag kayo sa inyong area of responsibility, katulad ng mga preaching ni Pastora, kita mong preaching niya. Doon lang, dahil ang area of responsibility nakikinig sa kanya, doon lang muna. Pero iba naman sa atin, doon na kasi nagsimula siya eh. So mga nakikinig sa kanya, yun na rin. Tulad ni Ate Sina, halimbawa, ganda-ganda siya mag-preach na. Dahil yung mga kanya namang nasasakupan ay alam na rin niya na kaya nilang nguyain. Pero minsan, kapatid, meron talaga tayo nakakasalubong. At meron ako nariringgan sa atin, kapatid, huwag sumama ang loob ninyo. Naninita agad. Kaya ang dating natin sa kanila, mayabang. Mayabang tayo. Huwag. Ang ingredients ng anointing natin, hindi mahusto, kapatid, pag ganyan. Pakinggan mo ako. Galing ako diyan, kapatid. Masakit pag binagsak ka ng Panginoon. Hindi ka binagsak ng Panginoon. Sorry. Binagsak tayo ng pride. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng pride o katakutan. Dahil sa hangin, sa prinsipe na kapangyarihan ng hangin, akala natin, wisdom pa rin. Yung pala, panlilin lang na. Hindi po natutulog ang kalaban mo. So ating namnamin minsan, na kung makapagsalita tayo naman
naninita na parang hindi tayo galing doon. Galing din naman tayo doon noon eh. Ano man ang alam natin nung araw? Nung araw, kala mo tama rin tayo, di ba? So ito po ang sweet kalamos. Mabango, masamyo, napakumbabang loob, naunawaan ng tao, dahil siya rin ay napapaligiran din ng kahinaan. Alright? Ulitin natin bukas, ha? I hope may napulot kayo. Father, salamat po, Ama, Daddy, at may dinagdag ka na naman sa aming kaalaman. At may natapyas na naman sa amin. Patuloy naming isabuhay ang kalamos hanggang sa mausto ang aming ingredients bilang buhay Kristo. Salamat po uli sa reminder at salamat pa rin sa paghuhugas ng dugo ng iyong kordero na nasa amin na rin. Kaya kami malinis at walang dungis sa iyong harapan sa pag-ibig, Ama. We give you all the glory and the honor, Daddy, Abba. Sa pangalan na aming katuwiran, aming buhay, na siring naming katauhan at kapuspusan mo, si Kristo Jesus. Amen. Angels of God, thank you for your ministry. We dispatch you in Jesus' mighty name. Patuloy kayo, guys. Guys, kaya na-late tayo. Ang dami nating meeting kanina. At least yung ating kasama dito, na-declare ng COVID-free. So medyo nakahinga ako dahil pwede na siyang bumalik sa trabaho at ang trabaho niya na pinapasan ko ay napapasan na niya. Nakabawas-bawas na bukas. Alright? Good night, guys. Tandaan mo, ikaw at ako iisa. Kaya natin ginagawa ito. Love your neighbor as yourself. Pag sinabi kong I love you, dahil ikaw at ako iisa. Pag sinabi ni Jesus Christ sa atin, I love you, ang ibig niya sabihin, kasi ikaw ako, ako ikaw. Amen? Greet the brethren with a holy kiss. Bakit? Holy, maging ang kiss natin sa brethren. Why? Si brethren at tayo isa. Mahalin natin ang ating kapwa, ang ating neighbor, katulad ng ating sarili. Amen? See you guys! Love you! Bye!